hindi nga tayo sumusuko na tumuklas ng mga bagong pamamaraan sa pag-aalaga ng hito para tayo ay makasabay sa panahon. Magkakaroon na tayo ngayon ng comparison ng technology sa yung traditional. Ito mga paps, binabasa ko kung ano yung content nito dito sa dosage and administration. So nandito kung saan gagamitin, kung ano yung mga hayop na pwedeng gamitin. Ayan, no? Kung mapapansin natin ay hindi kasama dito yung isda. Walang nakalagay na ito ay pwede sa isda. Sabi niya vitamins A, D, E, O, ano yun? Pantotetanate minerals. Eto mga paps, natapos na tayo sa ating renovation ng ating dalawang butas ng pond. So ang style nito o kaya ang design na ang ginawa natin, naglagay tayo ng butas doon sa pinakagitna. Ayun. Tapos meron siyang klebe. Yung magkabilang gilid ay itinaas natin hanggang dito sa may dulo. Lahat ng dumi mapupunta dito sa gitna. Tapos pag nag-drain tayo, mas madali niyang higupin doon kasi meron niyang klebe sa gitna. Dati, etong ginawa natin dito ay flat lang ang sahig. Ngayon, ay ginawa na natin ng paraan para at least updated naman tayo sa mga pispan design. Ito kasi, rectangular siya, pahaba. So, hindi na natin siya pwedeng gawing bilog. O kaya, mas malaki ang gastos na pag nirenovate natin na bilog. Kaya ganitong design lang ang ginawa ko. So, ang gagawin natin ngayon, lalagyan ko siya ng tubig. Tapos, i-neutralize ko siya. Kasi ito, bagong simento. Ang susunod na gagawin natin dyan ay dapat treatment natin yung tubig. O i-cure natin. Ngayon, ang gagawin ko na hindi na yung traditional na pag-cure ng tubig. Yung binababadan natin ng mga dahon-dahon ng saging, ganon. Ang gagawin natin ay i-neutralize na lang natin yung mga chemicals ng simento. Kasi syempre, nag-repair ako, sinimento ko yung ilalim. Kaya ang gagawin naman natin ngayon, neutralize lang natin. Then bukas, huhugasan na natin siya. Then after that, pwede na nating lagyan ng fingerlings. Hindi kagaya nung treatment na mahaba, yung may mga dahon-dahon ng saging. Ano talaga yon? Up to 2 weeks sa ginagawa natin doon. Kaya ang gagawin natin ngayon, ito, asin lang, paps. Ang gagawin uli natin. Talagang napakahalaga sa atin ng asin. Itong asin na to, yun ang ilalagay natin para ma-neutralize natin yung mga chemicals ng tubig. Pero syempre, yung nilagyan natin ng asin na yan, bukas ay i-drain din natin yan. Kumbaga, pang-neutralize lang natin to, panghugas. Para hindi na mag-active ba yung mga chemicals ng simento na nilagay natin dun sa sahig. Bale, ang asin na nilagay ko lang dito mga paps ay kalahating kilo lang. Itong dalawang pan natin. Tapos bukas lagyan ulit natin. I-drain ko to tapos lagyan ko ulit ng asin. Saka ko lagyan na ng fingerlings. Ito mga paps, i-unbox natin yung binili ko online na para sa isda natin. Yan. Oh, balot na balot talaga. Secured na secured. Ang binili ko na to ay 1 kilo. Ayos naman yung presyo. Compared dun sa iba, mas mahal yung iba, yung mga probiotics. Kaya ito yung napili ko na bilhin. Kasi bukod sa medyo affordable siya, ay ito Filipino made. Ayon dun sa nakita ko, dun sa yung chinek ko kung ano ba itong eto na to. Yan. Sabi niya vitamins A, D, E, O, ano yun? Pantotetanate minerals. Hindi ko na alam kung ano yung mga yan. Yan mga yan. Pero calcium yata yan. Disclaimer lang mga paps, hindi tayo sponsor nito. Pero ito ang napili ko na gamitin natin dito sa ating Hito Fish Pond. Kasi ito, vitamins lang. Hindi ito gaya ng mga probiotics na kung anong gamot. Hindi ito gamot. Ito ay vitamins. Ito mga paps, binabasa ko kung ano yung content nito dito sa dosage and administration.
So nandito kung saan gagamitin, kung ano yung mga hayop na pwedeng gamitin. Ayan, no. Borgil, so ayan. Starter, grower, finisher, broiler, yan, broiler yan, mga manok yan. Eto, birds, dove, lovebirds. So kung mapapansin natin ay hindi kasama dito yung isda. Walang nakalagay na eto ay pwede sa isda. Hindi ko alam kung tama itong nabili ko o mali. Baka merong exclusive para sa isda. Pero eto, subukan ko na rin. So i-adapt ko ngayon ito. May nakalagay kasi dito 1/2 tablespoon of Atobi 2.5 per kilo of feeds. Ayan. So dito muna ako. I-try ko kung pwede tayo dito. Etong produkto na to, hindi ko ito ine-endorse. Eto, susubukan ko lang kung uubra sa ating mga isda. Kung ano yung mga contents na iba nito, kung anong nilalaman nito, yan ay hindi ko maipapaliwanag. Ito yung pinili ko kasi ito all-in-one. Hindi kagaya ng mga ibang probiotics na kailangan mo ng nitrifying, odor fixing, then iba pa yung vitamins. Medyo mas mahal yon kesa sa ito. All-in-one na kasi ito. I-try natin dito sa ating pond kung maaari. Yan mga paps, mag-drain na tayo ng tubig. O, ganyan lang. So, mas mababaw daw, mas malalim dito. So, ang effect nito, parang circular pond din. Yung nga lang, hindi sa gitna yung kanyang malalim, kundi sa dulo. Etong dalawang butas ng ating pond na to ay handa na para sa ating bagong gagawin. Para magkaroon tayo ng konkreto at aktual na comparison ng pag-aalaga ng hito sa concrete pond. Gagamitan ko itong isa ng vitamins. Ano ba nakalagay? Performance enhancer. Vitamins. So yan ang lalagay ko dito. Tapos etong isa naman, ito yung traditional type hito farming na dati ko nang ginagawa. Dito tayo magkakaroon ng konklusyon kung ano nga ang mangyayari sa ating pond. Kasi syempre, mahirap yung puro haka-haka lang tayo. Mga paps, hayaan yung ako na lang muna yung magastusan at wag na kayo. Eto, kukuha ako ng kalahating kutsara. Yon, kalahati lang yan. Tapos lalagay ko dito. Tutunawin ko siya, kakamayin ko na. Siguro naman hindi ako mamamatay dito. Yung kalahating kutsara ng vitamins, tinunaw ko sa tubig. At siya kong ilalagay dito sa ating pond. Ito mga paps, wala pang isda. Ito. Ano pa lang to? Tubig pa lang yun nandito. Tingnan mo, ang linaw-linaw. Wala pang lumalangoy. So ilalagay ko siya dito. Iyon ay vitamins pero nilagyan ko na etong pond natin para makondisyon lang natin yung tubig. At least, double purpose na yan. Kasi yung paglalagay ko sa tubig ay gagawin ko lang to once every week. So, sa isang buwan, kailangan 4 na beses lang ako maglagay dito. Pero doon sa pagkain nila, dahil nga iyon ay vitamins nila, tuwing magpapakain ako, lalagyan ko ng kalahating kutsara. O kahit wala pang kalahating kutsara kasi konti pa lang makakain nun. Kasi 200 pieces lang ang ilalagay ko dito. So konti lang ilalagay ko doon sa kanilang feeds. Tutunawin ko sa tubig, saka ko ibabasa doon sa feeds nila. Dito naman tayo sa isang butas mga paps. Ito yung gagawin ko naman traditional system ng hito farming. Ito yung dating ginagawa ko na. So etong tubig na to, medyo hindi vitamins ang ilalagay kundi ito, asin. Bilang pa-condition ko dun sa tubig ng pond na to, lalagyan ko siya ng asin. So yung nilagay ko na asin dyan paps, kalahati lang ng 10 piso sa retail. So ano lang yon, 5 piso lang bali ang nilagay ko dito sa pond. So ayun, recap natin.
Eto with vitamins. Sabihin ko na yung brand para hindi naman kayo manghula. Atovi. Yung Atovi brand, yan yung male version ni Ate V. Yan, tatatan nyo. Pero joke lang yun. Male version ni Ate V, Atovi ang ilagay ko dito. Tapos, eto, asin lang, rock salt ang nilagay ko. So, eto mga paps, meron tayong 200 pieces dito. 4 to 5 inches fingerlings. Ilalagay ko dito sa ating Atovi pond. 200 pieces mga paps. Walang labis, walang kulang para mas madali magbilang, mag-monitor kung may mortality ba. Yun. At dito rin mga paps, sa ating traditional system, lagyan din natin siya ng 200 pieces, 4 to 5 inches ang laki. So yan na mga pap, same lang ang bilang yan, 200 sa traditional system, saka 200 din dito sa ating nano technology. Yan. Hindi nga tayo sumusuko na tumuklas ng mga bagong pamamaraan sa pag-aalaga ng hito para tayo ay makasabay sa panahon. So, ang ating imo-monitor sa ating pond ngayon ay yung mortality. Kasi magkakaroon na tayo ngayon ng comparison ng technology saka yung traditional. So titingnan natin, since parehas sila ng bilang, makikita natin dito yung mortality. Pangalawa, kung gaano tayo kadalas magpalit ng tubig, traditional compare mo dito sa nanotechnology. At syempre, dito natin makikita yung kanilang yung growth o kaya yung kanilang paglaki. Kung mas mabilis lumaki yung may technology saka yung wala. Makikita natin dito kung saan nga ba tayo kikita. Saka yung duration ng ating pag-aalaga, makikita natin yung tunay na comparison ngayon. So wala na tayong dahilan na kesyo mali yung process ko, kesyo may kulang yung pag-aalaga ko, kailangan ko mag-upgrade ng technology. Ngayon ginagawa na natin para lang maipakita natin yung actual, yung totoo na outcome ng pag-aalaga sa ganito. Kung talaga ba ito ay worth it na gawing negosyo, etong concrete pond na ganito. Dito natin ngayon mapapatunayan. Although magkaroon pa rin ako dyan ng mga adjustments. Eh syempre bago sa akin yung technology na to. Kaya pakiusap ko doon sa producer ng nanotechnology na to. Mag-reach out lang po kayo sa akin para maturuan nyo ako yung tamang gamit ng technology na ini-introduce nyo para ito ay magiging modelo o magiging sample ng pag-aalaga sa concrete pond na ganito. Sana paps masubaybayan nyo yung pag-aalaga ko ngayon sa concrete pond para makita natin sabay-sabay kung ano yung magiging development nito 3 to 4 months from now.